Magandang gabi, mga kabugtuan, mga kasangkayan, pag-ibig. Lord, ayan, salamat sa Panginoon, sa buhay. Bawat isa, gawa ko lang tong video. Naisip-isip ko kasi, tingnan niyo yung nangyayari sa, tingnan niyo yung mga nangyayari. Iba't ibang klase na lang sa sanlibutan paano niya isinapit yung kanyang galit doon sa Thailand, yung mga nakaraan doon sa Los Angeles. Tingnan niyo yung mga sa tingin niyo ba, pagkakataon lang yun? Pagkakataon lang ba yun o talagang sinapit ng Panginoong Diyos yun para sa kanila? Alam niyo, pagka sobrang masama na talaga yung tao, gagalit ang Panginoon. Sobrang sama na ng kasalanan. Although, lahat naman tayo nais niyang maligtas. Ang sino man lahat gusto niya maligtas. Pero, pagka ang tao umaayaw, lalong-lalo na pag pinaparatnan ng mga imbitasyon about sa Panginoon, ini-ignore. Bagkus di pa nga nila yan kinikilala na Diyos. Wala silang Diyos na kinikilala. Tapos yung mga sa buhay ng kanilang mga tinatangkilik, sobrang yaman na kasi nila kaya di sila nagraranas ng pagdadalamhati. Kompleto sila Pagkain, busog. Mayroon sila. Pera, marami. May sasakyan. Di na nila kailangan ng Diyos. Sa tingin mo ba pag yan ang lang, kumbaga ina-analyze ko lang yung talagang mga mararangya ang buhay, yung talagang mapera at mayayaman. Sa tingin nyo ba nagdadalamhati pa yung mga yan para tumawag ng Panginoong Diyos? Hindi naman lahat ng mayaman ganun. Mayroon ding mga mayayamang pinagyaman ng Panginoon. Mayroon din naman kumikilala. Doon lang tayo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. At walang mga Diyos kundi sila ang Diyos. Minsan nga kaaway pa sila ng mga naglilingkod sa Diyos Sila pa talagang Diyan mo, pagka nakita ng Panginoon sobrang sama na ng tao, sinasapit niya talaga yung mga bagay na yan. Kasi mangyayari talaga yung mga bagay na yan kung hindi rin kalooban ng Diyos. Diba? Hindi rin yan mangyayari. Pero pagka nangyari yung isang bagay na yan, pagka nililiglig na yung sanlibutan, ay galit na Panginoong Diyos yan. Ang problema doon, dadamay lahat kung sino yung nandun. Walang pinipili. Maliban na lang kung mayroon pa siyang kung nais iligtas sa lugar na yon. Yan mo yung nangyayari. Ito panahon na ito ng natin Itong mga panahon na ito ng paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kung may natitira pa kayong mga araw, mga edad, ilang taon ka na, i-google na lang natin ito sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Hanapin natin yung kanyang kaharian, seek ye first, diba? Sabi nga po, hanapin natin, unahin natin lagi siya. Kasi kung maratnan tayo ng galit ng Panginoon o yung puot niya doon sa isang lugar at nandun tayo noon, at least, mawala man tayo sa mundo, tayo sa piling ng Panginoon. Doon tayo makakarating. Kung tayo po ay ligtas. Po. Wala naman po kasing imposible sa Panginoon. Mapalad ka kung sabihin ng Panginoon sa lahat ng mangyayari,
ikaw lang ang maliligtas do'n. Okay din, wala namang posible sa Panginoon, eh, katulad do'n sa sunog 'no, yung bahay, sa raming nasunog, may isang bahay pang natira, eh, kalooban ng Panginoon 'yan. Eh, ito na lang, kalooban ng Panginoon din ito, maglingkod tayo, mag-ano tayo sa Panginoon, magsama-sama tayong maglingkod, mag-ano tayo, kumilala tayo sa Panginoong Diyos na nagbibigay sa lahat ng ating mga pangangailangan, sa ating buhay, sa ating mga mahal sa buhay, 'no? 'Yun na lang lagi ang ating isa-puso, kasi hindi lang naman tayo dito sa sanlibutan mananatili, lahat naman tayo mamamatay, 'di ba? Eh, kung nakarinig na kayo ng mga kaharian na inano niya, ah, iprine-prepare para doon sa mga tao na maliligtas, mayroon na. Doon talaga ang sadlak natin, sa langit. Kaya pagbutihin natin yung mga araw ng mga edad natin na natitira pa. I-ano natin sa Panginoon Diyos, ialay natin lahat. Wala namang matuwid sa sanlibutan. Lahat naman nagkakamali. At ay yung mga lakad ng tao ay hindi para sa kanya ang magtuwid, sabi sa Biblia, kundi ang Panginoon Diyos ang siyang nagtutuwid sa ating mga lakad. Susundan lang natin siya. Kaya nga hanapin natin kaharian niya eh. Ay sinasabi dun eh. Kaya yun na lang. Ano ko. ah, Kaya ako nga ito nagawang video, mga kapatid, dahil ah, gusto ko rin makapagpaalaala ng mga aking mga kaibigan na kung saan man silang kalagayan, saan man sila naroroon, ano man ang kanilang mga relihiyong kinasasadlakan, sana pag-igihin natin kung tayo po ba ay nasa tamang relihiyon o nasa tamang pananampalataya. Baka naman hindi nakakasapit ang ating mga panalangin. Hindi natin na-unlock pala yung tunay na kaharian ng Diyos at katwiran ng Panginoong Diyos. Hindi natin na ano yun. Kaya gusto ko rin na magsaliksik. Hindi naman masama yun eh. Kasi ang Panginoong Hesukristo nung nabubuhay pa, napapanood ko sa mga video, nagtuturo din siya eh. Nagtuturo ang Panginoon eh. Tinuturo na yung tama eh. Kasi mayroong mga paniniwala yung iba na hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos. Ayun, isa lang, tandaan nyo yan. Nagtuturo siya at nagagalit din siya dun sa mga tao na hindi talaga kumikilala sa totoong Diyos. At naaawa din siya doon sa may mga pananampalataya nagnanasa na makasunod sa Panginoon Diyos, bagamat nasa ibang relihiyon, siya pa rin tumutulong. Siya pa rin yung naggagabay. Nais lang niya maunawaan ng isang tao na meron talagang tunay na Panginoong Diyos nasa langit. Yung amang nasa langit. Na po. Kaya, so ayan na lang siguro. Kasi, hindi naman natin mauubos yung ating sasabihin pagka ang Panginoon talaga ang pag-uusapan. Marami po talagang dapat sabihin about sa Panginoon bilang pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng kanyang mga ginagawa, sa lahat ng tao, sa lahat ng may buhay, masama man ito o hindi, no? Dapat marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Pinagmamalasakit nga tayo niya eh, sa Ama para maligtas. Kaya lapit tayo sa Panginoon, panalangin natin lahat ng mga bagay na kailangan nyo.
Tsaka lagi nating tatandaan, lagi tayong magpapalinis sa Panginoon. Palinis tayo lagi. Yun naman lagi talaga ang susi upang tayo makalapit. Magpatawad tayo sa ating mga kapwa. Patawarin natin yung mga nagkasala sa atin. Patawarin niya yan. Kasi yan yung dahilan kung bakit hindi tayo nakakalapit. Kasi pag hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng amang nasa langit. Diba? Yan ang number one na gagawin mo sa isang pagsamba o sa isang pananampalataya o pananalangin. No? Magpatawad ka para tayo makalapit. Marami tayong kahilingan na dapat marinig ng Panginoon. Mapalad na tayo dun pagka isa tayo sa mga napili niya na marinig. Hindi lahat ng panalangin nakakarating sa Panginoong Diyos. Kung meron mang magsasabing ganon, nakakarating daw, mapalad sila. Pero para sa akin, hindi lahat nakakarating ng panalangin. Kasi nandun sila sa maraming pananampalataya ngayon. Hindi naman masasabing mali pa rin yung sinasabi ko, mali sinasabi ko. Kasi meron talagang mali ang pananampalataya. Merong nananalangin. May motibo lang Nanalangin nga, humihingi. Di man naman marunong magpatawad. Di rin marunong magpatawad Ano dyan? Anong mangyayari sa buhay niya? Ayan na. Sige. Good luck. God bless.